Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho
at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na Ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na Ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel, at mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka, at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging, at kahit na nabigo ang pananim ng oliba at ang mga bukid ay walang laman at baog, kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid at ang mga kamalig ng baka ay walang laman, gayunmay magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas, at siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Panginoon, salamat para sa iyong mga pangako ng pagpapalaya. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak, at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit, ay nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas, at ngayon kami ay nabubuhay sa iyong panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available sa nakikita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na yaon sa aming landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho, at nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kailangan at mga pangangailangan. At kahit na ang mga kaaway ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo, gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin na ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas, naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon, sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi namin nauunawaan ang lahat na nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito,
alam at pinagkakatiwalaan ka namin, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo at kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko. Ngunit Ama, hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong inilagay sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakakabahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy, sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman ng mundong ito ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawala ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti. O Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas, ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho, at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan
na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka, at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili, at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon ipinagdarasal ko para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko na nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas, at hinihiling ko na hahanapan mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa aking sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugang ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mababang panahon bukod sa pamilya. At ito ay naglalagay ng isang strain sa aking lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden na ang isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilapat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong kabutihan at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo
bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapasok sa akin sa iyong pamilya at itinakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil sa maraming mga napumita sa akin. Halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa mahihirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay makatitiis ako sa aking pananampalataya sa ikaw at panatilihing tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit nasa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan. At na hindi ko sasabihin o gagawin ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinasabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang lahat ng bawat paraan at pakiramdam ko ay halos na balisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan. Kahit na nagawa ko ng napakaraming aplikasyon, nakakapanghina ng loob kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya, ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay sa aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin na sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Ama, sa kaloob ng aking mahal na asawa. Panginoon, alam ko na ang isang mabuti at banal na babae ay nagkakahalaga ng higit pa sa mga ruby at mahalagang bato. Tulungan mo akong maging asawa na gusto mo sa akin. Hikayatin siya at mahalin siya gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. At isipin ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan bago ang aking sarili. Naway maging isang paghihikayat ako sa kanyang buhay at sa kanyang pagtatakip ng proteksyon mula sa mga kasamaan ng mundong ito. Tulungan mo akong maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan. Alam kong madalas kong hindi napagtanto na ang ilan sa aking mga aksyon at saloobin ay nakitang walang pakialam. Panginoon, turuan mo akong maging mabuting asawa, isang lalaking handang mamuno at makinig, isang lalaking handang gampanan ang aking mga tungkulin, maging matalino at mapagmahal dahil nais kong gampanan ang tungkuling itinilaga mo para sa akin sa aming kasal. Sa paraang kasiyasiya sa iyong paningin, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, kung paano kita pinupuri para sa regalo ng aking asawa. Dalangin ko ang Panginoon sa araw-araw ay maging matanda siya sa pananampalataya. Isang banal na babae ng panalangin na lumaki sa biyaya at sa kanyang kaalaman tungkol sa kanyang tagapagligtas araw-araw. Bigyan siya ng panloob na lakas upang maisagawa ang kanyang mga tungkulin kapwa sa tahanan at sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway ang kanyang buong katawan, kaluluwa at espiritu ay manatiling walang kapintasan sa pagdating ng ating tagapagligtas si Jesucristo. Salamat sa iyo para sa kanyang malalim na pag-ibig ng Panginoong Jesus at panatilihin ang kanyang manalangin ako upang siya ay maging alerto sa mga panliling lang ng masama at manatili sa iyo. Naway maranasan niya ang iyong pagmamahal sa kanya at ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa isang matalik na relasyon sa iyo. Naway ang mga ugat ng kanyang pananampalataya ay matiyak sa bato ng kanyang kaligtasan habang siya ay nananatili kay Kristo. Tulungan ang aking asawa at ako na maging isa sa iyo at isa sa isa't isa. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa aking nagdarasal na asawa. Paano ako nagpapasalamat sa iyo para sa pagmamahal ng aking asawa para sa iyo, Panginoon, at para sa tahimik na lakas na ipinakita niya sa kanyang panalangin. Salamat sa iyo para sa halimbawang siya ay sa akin at sa iba ng isang babae na inilagay ni Jesus sa nararapat na sentro ng kanyang buhay at tahanan. Panginoon, may isang panahon na hindi ko maintindihan at medyo nalilito, inis at kahit na nagseselos sa kanyang buhay, panalangin. Ngunit Panginoon, salamat sa iyo para sa pagpapakita sa akin ang kamangha-manghang regalo na natanggap ko mula sa iyo sa katauhan ng aking nagdarasal asawa.
at din para sa kamangha-manghang biyaya at regalo ng panalangin na ipinagkaloob mo sa Kanya. Panginoon, tulad ng Kanyang panalangin, ay kaya madalas na matagal sa akin bilang ako ay nahaharap sa ilan sa mga paghihirap sa buhay. Ako ngayon iangat ang aking mahalagang asawa sa iyo sa nagpapasalamat, papuri, na humingi na ikaw ay sustain sa kanya at hikayatin ang sa kanyang buhay panalangin. Maging bato at suporta niya, lalo na sa mga panahong ito na maaaring mapagod siya sa paggawa ng mabuti. Ipakita mo sa akin, Panginoon, na kung paano ako maaaring maging supportive sa Kanya, at salamat, Ama, para sa pagbibigay sa akin ang aking nagdarasal asawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa asawa na ikaw ay naging mabait na ibigay sa akin, at salamat sa kahangahangang institusyon ng kasal kung saan ang isang lalaki at babae ay naging isang laman. Tulungan mo akong kumapit sa aking asawa gaya ng isang itinuro sa iyong salita, at naway maging mas malapit tayo sa isa't isa at sa iyo habang araw-araw tayong gumugugol ng oras sa pakikisama sa isa't isa at sa iyong presensya magkasama. Naway lumakas siya sa Panginoon at sa kapangyarihan ng iyong kapangyarihan, at protektahan ang kanyang isip at pag-iisip na aking ipinagdarasal. Mula sa mga impluwensya ng mundo, tulungan siyang ituon ang kanyang puso at isipan sa Panginoong Hesus, at naway patuloy niyang ilagay ang kanyang buong tiwala at pag-asa sa iyo. Bigyan mo siya ng banayad na espiritu at malambot na puso, at naway lalo siyang maging isang babae kung saan ang kanyang panloob na kagandahan ay nagniningning bilang halimbawa ng isang nagmamahal at natatakot sa Panginoon. At tulungan mo akong maging isang mabuti at mapagmahal na asawa upang sama-sama nating masaksihan ang iyong otoridad sa ating buhay at kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit.
Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel at mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging at kahit na nabigo ang pananim ng oliba at ang mga bukid ay walang laman at baog.
Kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid at ang mga kamalig ng baka ay walang laman. Gayunmay magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas. At siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Panginoon, salamat para sa iyong mga pangako ng pagpapalaya. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit ay nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas, at ngayon kami ay nabubuhay sa iyong panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available sa nakikita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na yaon sa aming landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho, at nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kailangan at mga pangangailangan. At kahit na ang mga kaaway ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo, gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin na ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas, naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon, sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi namin nauunawaan ang lahat na nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito, alam at pinagkakatiwalaan ka namin, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo, at kung saan nagpapasalamat ako sa iyo
ng buong puso ko. Ngunit Ama, hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong inilagay sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakakabahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy, sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman ng mundong ito ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawala ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho, at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti. O Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas, ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho, at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka, at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili, at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon,
Ngunit ako ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon ipinagdarasal ko para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko na nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas at hinihiling ko na hahanapan mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa aking sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugang ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mababang panahon bukod sa pamilya. At ito ay naglalagay ng isang strain sa aking lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden na ang isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilapat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong kabutihan at perpektong oras at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapasok sa akin sa iyong pamilya at itinakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil sa maraming mga napumita sa akin. Halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa may hirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay makatitiis ako sa aking pananampalataya sa ikaw at panatilihing tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo.
Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit nasa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan. At na hindi ko sasabihin o gagawin ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinasabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang lahat ng bawat paraan at pakiramdam ko ay halos na balisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan. Kahit na nagawa ko ng napakaraming aplikasyon. Nakakapanghina ng loob kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya, ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay sa aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin na sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Ama sa kaloob ng aking mahal na asawa. Panginoon, alam ko na ang isang mabuti at banal na babae ay nagkakahalaga ng higit pa sa mga ruby at mahalagang bato. Tulungan mo akong maging asawa na gusto mo sa akin. Hikayatin siya at mahalin siya gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. At isipin ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan bago ang aking sarili. Naway maging isang paghihikayat ako sa kanyang buhay at sa kanyang pagtatakip ng proteksyon mula sa mga kasamaan ng mundong ito. Tulungan mo akong maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan. Alam kong madalas kong hindi napagtanto na ang ilan sa aking mga aksyon at sa loobin ay nakitang walang pakialam. Panginoon, turuan mo akong maging mabuting asawa, isang lalaking handang mamuno at makinig. Isang lalaking handang gampanan ang aking mga tungkulin, maging matalino at mapagmahal dahil nais kong gampanan ang tungkuling itinilaga mo para sa akin sa aming kasal.
sa paraang kasiyasiya sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, kung paano kita pinupuri para sa regalo ng aking asawa. Dalangin ko ang Panginoon sa araw-araw ay maging matanda siya sa pananampalataya. Isang banal na babae ng panalangin na lumaki sa biyaya at sa kanyang kaalaman tungkol sa kanyang tagapagligtas araw-araw. Bigyan siya ng panloob na lakas upang maisagawa ang kanyang mga tungkulin kapwa sa tahanan at sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway ang kanyang buong katawan, kaluluwa at espiritu ay manatiling walang kapintasan sa pagdating ng ating tagapagligtas si Jesucristo. Salamat sa iyo para sa kanyang malalim na pag-ibig ng Panginoong Jesus at panatilihin ang kanyang manalangin ako upang siya ay maging alerto sa mga panliling lang ng masama at manatili sa iyo. Naway maranasan niya ang iyong pagmamahal sa kanya at ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa isang matalik na relasyon sa iyo. Naway ang mga ugat ng kanyang pananampalataya ay matiyak sa bato ng kanyang kaligtasan habang siya ay nananatili kay Kristo. Tulungan ang aking asawa at ako na maging isa sa iyo at isa sa isa't isa. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa aking nagdarasal na asawa. Paano ako nagpapasalamat sa iyo para sa pagmamahal ng aking asawa para sa iyo, Panginoon, at para sa tahimik na lakas na ipinakita niya sa kanyang panalangin. Salamat sa iyo para sa halimbawang siya ay sa akin at sa iba ng isang babae na inilagay ni Jesus sa nararapat na sentro ng kanyang buhay at tahanan. Panginoon, may isang panahon na hindi ko maintindihan at medyo nalilito, inis at kahit na nagseselos sa kanyang buhay, panalangin. Ngunit Panginoon, salamat sa iyo para sa pagpapakita sa akin ang kamangha-manghang regalo na natanggap ko mula sa iyo sa katauhan ng aking nagdarasal asawa. At din para sa kamangha-manghang biyaya at regalo ng panalangin na ipinagkaloob mo sa kanya. Panginoon, tulad ng kanyang panalangin, ay kaya madalas na matagal sa akin bilang ako ay nakaharap sa ilan sa mga paghihirap sa buhay. Ako ngayon iangat ang aking mahalagang asawa sa iyo sa nagpapasalamat, papuri, na humingi na ikaw ay sustain sa kanya at hikayatin ang sa kanyang buhay panalangin. Maging bato at suporta niya, lalo na sa mga panahong ito na maaaring mapagod siya sa paggawa ng mabuti. Ipakita mo sa akin, Panginoon, na kung paano ako maaaring maging supportive sa kanya, at salamat Ama para sa pagbibigay sa akin ang aking nagdarasal asawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa asawa na ikaw ay naging mabait na ibigay sa akin, at salamat sa kahangahangang institusyon ng kasal kung saan ang isang lalaki at babae ay naging isang laman. Tulungan mo akong kumapit sa aking asawa
gaya ng isang itinuro sa iyong salita. At naway maging mas malapit tayo sa isa't isa at sa iyo habang araw-araw tayong gumugugol ng oras sa pakikisama sa isa't isa at sa iyong presensya magkasama. Naway lumakas siya sa Panginoon at sa kapangyarihan ng iyong kapangyarihan at protektahan ang kanyang isip at pag-iisip na aking ipinagdarasal. Mula sa mga impluwensya ng mundo, tulungan siyang ituon ang kanyang puso at isipan sa Panginoong Hesus at naway patuloy niyang ilagay ang kanyang buong tiwala at pag-asa sa iyo. Bigyan mo siya ng banayad na espiritu at malambot na puso at naway lalo siyang maging isang babae kung saan ang kanyang panloob na kagandahan ay nagniningning bilang halimbawa ng isang nagmamahal at natatakot sa Panginoon. At tulungan mo akong maging isang mabuti at mapagmahal na asawa upang sama-sama nating masaksihan ang iyong otoridad sa ating buhay at kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talus ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig sa aming mga katauhan. Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pangunawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon, Diyos, sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay. Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan.
Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraanan. Panalangin namin sa iyo, Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang nilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel at mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging at kahit na nabigo ang pananim ng oliba at ang mga bukid ay walang laman at baog. Kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid at ang mga kamalig ng baka ay walang laman. Gayunmay magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas. At siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Panginoon, salamat para sa iyong mga pangako ng pagpapalaya. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit ay nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas, at ngayon kami ay nabubuhay sa iyong panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available
sa nakikita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na yaon sa aming landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho, at nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kailangan at mga pangangailangan. At kahit na ang mga kaaway ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo, gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin na ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas, naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon, sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi namin nauunawaan ang lahat na nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito, alam at pinagkakatiwalaan ka namin, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito. Kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo at kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko. Ngunit Ama, hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong inilagay sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakakabahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy, sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman ng mundong ito ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon
upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang mga pag-aalala na mayroon ako na baka mawala ako ng trabaho sa malapit na hinaharap. Dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho at alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti, o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas, ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho at ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo, sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon na aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon, ngunit ako ang iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon ipinagdarasal ko para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa buhay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko na nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas at hinihiling ko na hahanapan mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.
Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa aking sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugang ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mababang panahon bukod sa pamilya. At ito ay naglalagay ng isang strain sa aking lahat. Panginoon, Ikaw ang nagpasimula ng kasal at Ikaw ang nag-orden na ang isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilapat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mas maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong kabutihan at perpektong oras at bigyan ako ng panalangin ang iyong sapat na lakas. Panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapasok sa akin sa iyong pamilya at itinakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil sa maraming mga napumita sa akin. Halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa may hirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay makatitiis ako sa aking pananampalataya sa ikaw at panatilihing tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit nasa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan. At na hindi ko sasabihin o gagawin ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinasabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang lahat ng bawat paraan at pakiramdam ko ay halos nabalisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan.
kahit na nagawa ko ng napakaraming aplikasyon. Nakakapanghina ng loob kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya. Ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay sa aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin na sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Ama sa kaloob ng aking mahal na asawa. Panginoon, alam ko na ang isang mabuti at banal na babae ay nagkakahalaga ng higit pa sa mga ruby at mahalagang bato. Tulungan mo akong maging asawa na gusto mo sa akin. Hikayatin siya at mahalin siya gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. At isipin ang kanyang mga pangangailangan at kagustuhan bago ang aking sarili. Naway maging isang paghihikayat ako sa kanyang buhay at sa kanyang pagtatakip ng proteksyon mula sa mga kasamaan ng mundong ito. Tulungan mo akong maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan. Alam kong madalas kong hindi napagtanto na ang ilan sa aking mga aksyon at saloobin ay nakitang walang pakialam. Panginoon, turuan mo akong maging mabuting asawa, isang lalaking handang mamuno at makinig. Isang lalaking handang gampanan ang aking mga tungkulin, maging matalino at mapagmahal dahil nais kong gampanan ang tungkuling itinilaga mo para sa akin sa aming kasal. Sa paraang kasiyasiya sa iyong paningin, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, kung paano kita pinupuri para sa regalo ng aking asawa. Dalangin ko ang Panginoon sa araw-araw ay maging matanda siya sa pananampalataya. Isang banal na babae ng panalangin na lumaki sa biyaya at sa kanyang kalaman tungkol sa kanyang tagapagligtas araw-araw. Bigyan siya ng panloob na lakas upang maisagawa ang kanyang mga tungkulin kapwa sa tahanan at sa iba sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naway ang kanyang buong katawan, kaluluwa at espiritu ay manatiling walang kapintasan sa pagdating ng ating tagapagligtas si Jesucristo. Salamat sa iyo para sa kanyang malalim na pag-ibig ng Panginoong Jesus at panatilihin ang kanyang manalangin ako upang siya ay maging alerto sa mga panliling lang ng masama at manatili sa iyo. Naway maranasan niya ang iyong pagmamahal sa kanya at ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa isang matalik na relasyon sa iyo.
Naway ang mga ugat ng kanyang pananampalataya ay matiyak sa bato ng kanyang kaligtasan habang siya ay nananatili kay Kristo. Tulungan ang aking asawa at ako na maging isa sa iyo at isa sa isa't isa. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin para sa aking nagdarasal na asawa. Paano ako nagpapasalamat sa iyo para sa pagmamahal ng aking asawa para sa iyo, Panginoon, at para sa tahimik na lakas na ipinakita niya sa kanyang panalangin. Salamat sa iyo para sa halimbawang siya ay sa akin at sa iba ng isang babae na inilagay ni Jesus sa nararapat na sentro ng kanyang buhay at tahanan. Panginoon, may isang panahon na hindi ko maintindihan at medyo nalilito, inis at kahit na nagseselos sa kanyang buhay, panalangin. Ngunit Panginoon, salamat sa iyo para sa pagpapakita sa akin ang kamangha-manghang regalo na natanggap ko mula sa iyo sa katauhan ng aking nagdarasal asawa. At din para sa kamangha-manghang biyaya at regalo ng panalangin na ipinagkaloob mo sa kanya. Panginoon, tulad ng kanyang panalangin, ay kaya madalas na matagal sa akin bilang ako ay nahaharap sa ilan sa mga paghihirap sa buhay. Ako ngayon iangat ang aking mahalagang asawa sa iyo sa nagpapasalamat, papuri, na humingi na ikaw ay sustain sa kanya at hikayatin ang sa kanyang buhay panalangin. Maging bato at suporta niya, lalo na sa mga panahong ito na maaaring mapagod siya sa paggawa ng mabuti. Ipakita mo sa akin, Panginoon, na kung paano ako maaaring maging supportive sa kanya, at salamat, Ama, para sa pagbibigay sa akin ang aking nagdarasal asawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, salamat sa asawa na ikaw ay naging mabait na ibigay sa akin, at salamat sa kahangahangang institusyon ng kasal kung saan ang isang lalaki at babae ay naging isang laman. Tulungan mo akong kumapit sa aking asawa gaya ng isang itinuro sa iyong salita, at naway maging mas malapit tayo sa isa't isa at sa iyo habang araw-araw tayong gumugugol ng oras sa pakikisama sa isa't isa at sa iyong presensya magkasama. Naway lumakas siya sa Panginoon at sa kapangyarihan ng iyong kapangyarihan, at protektahan ang kanyang isip at pag-iisip na aking ipinagdarasal. Mula sa mga impluwensya ng mundo, tulungan siyang ituon ang kanyang puso at isipan sa Panginoong Jesus, at naway patuloy niyang ilagay ang kanyang buong tiwala at pag-asa sa iyo. Bigyan mo siya ng banayad na espiritu at malambot na puso, at naway lalo siyang maging isang babae kung saan ang kanyang panloob na kagandahan ay nagniningning bilang halimbawa ng isang nagmamahal at natatakot sa Panginoon. At tulungan mo akong maging isang mabuti at mapagmahal na asawa upang sama-sama nating masaksihan ang iyong otoridad sa ating buhay at kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.